Nice day ngayong araw. Home service tayo at sinundo na nga tayo nila sir para makapunta na tayo sa lugar nila. Hindi naman ganun kalayo yung lugar nila sir sa lugar natin. Kaya mabilis lang din kami na nakapunta sa lugar nila. At pagdating nga sa bahay nila mamen sir, agad-agad na rin ako na nag-ready. At ang una kong tinatayo ay yung ilaw. Medyo may kabigatan nga itong lamp na to. At hindi nga din natin kinakalimutan na magdala ng extension para siguradong may masasaksakan yung mga gamit natin. At pagkatapos maglinis, i-ready naman natin tong armrest. At balutan isa-isa ang mga equipment. At pagkatapos mag-setup naman tayo ng mga kailangan natin gamitin sa pagtatattoo. At syempre kasama pa rin natin ang produkto ng Crazy Tattoo Product. At ang una nating tatatuan ay si ma'am at ito nga yung design na napili niyang ipatattoo. At sila ma'am pala ay meron naming cream na inilagay. Kahit medyo maliit nga yung ipapatattoo ni ma'am, natatakot pa rin siya. Kaya linisan muna natin bago natin idikit yung stencil. Hindi naman first time na magpapatattoo si ma'am. Bali may isang tattoo na si ma'am sa kamay. Kaya para madagdagan pa yung tattoo ni ma'am, idikit na natin tong stencil gamit ang stencil transfer gel ng Crazy Tattoo Product. At sa pagtatattoo, gamit nga natin ang produkto ng Crazy Tattoo Supply. At dahil nakaredy na ang lahat, umpisahan na natin to. Bali itong si ma'am nga ay medyo matagal na pala yung huli niyang pagpapatattoo. Bali, yung isang tattoo niya ay hindi kagad nasundan. After ng ilang taon, ngayon nga lang ulit mararamdaman ng tusok ng karayom. At medyo kinakabahan at inaasar siya ng mga kasama niya. Kaya nga din, hindi siya nagdalawang isip na maglagay ng naming cream para talagang makaya daw niya yung sakit. Pero ang sabi ko kay ma'am, kapag gusto naman talagang magpatattoo, kayang-kaya kahit wala namang naming cream. Sa dami-dami ngang tinatatuan ko at sobrang tagal nang nagpapatattoo, tusok ng karayom ang namimiss nila. At kapag tumunog na yung machine, talagang ang sarap nga naman sa tenga. Lalong-lalo na kung sobrang tagal mo nang hindi nakakapagpatattoo. Pero sadyang napakahina lang siguro ng pain tolerance ni ma'am. Dahil kada linya namin ng maliit ay damang-dama niya. Yung tipong parang hindi pa humihinga. At kapag humihinga naman ay parang napakalalim. Pero kapag nagpapatattoo, ayun ang pinaka-iiwasan. Huminga ng normal at huwag mong pipigilan. At kapag magpapatattoo na, siguradong kaya mo naman talaga yan. Huwag ka lang kakabahan dahil ang tusok ng needle ay sobrang babaw lang. Hindi kagaya ng injection na abot hanggang pinakailalim pa ng laman. Kaya para sa mga kagaya ni ma'am natatakot pero gustong gusto na talaga na magpatattoo, subukan nyong magpatattoo at huwag lang kayong kabahan. Dahil sa dami-dami ng tinatatuan ko at kinakabahan, natatapos naman din yung ginagawa naming tattoo. At bukod sa natatapos, nagpapadagdag pa nga ulit. Kung baga, nabibitin pa sa pinapatattoo nila. At dito nga ay malapit na kaming matapos. Hindi na niya pinashading pa yung ibang linya. Pati nga yung moon ay pinaliningan na lang niya. At hindi na rin kami naglagay pa ng white ink dahil ayaw na rin ni ma'am. Pero ang mahalaga, kung natatakot ka, matatapos pa rin naman natin yung tattoo na gusto mong pagawa. At gaya rin ni ma'am, mapapatattoo mo rin yung design na gusto mong matatak sa balat mo. Nasa umpisa lang talaga ang takot, pero kailangan talagang labanan dahil meron kang makukuha sa dulo ng kaligayahan. Lalo na kapag nakuha mo na yung design na gusto mong ipatattoo.